napakatensyonado ng ating relasyon ngayon sa China dahil sa bato-bato at isda. Samantalang yung meron ng langis at meron pang lupaan, hindi naman natin pinapansin. Secretary Gibotidoro, kinakailangan magkaroon din ng National Defense Policy dyan dahil atin talaga yan. Meron pang arbitral award. Bakit tayo tahimik? Diba? So, dapat consistent tayo. So, ang katotohanan yan, yung ating relasyon sa mga bansa na iimpluwensyahan hindi lang ng interes ng Pilipino, kundi interes ng iba. Kung ang interes ng Pilipino ay mas maraming pagkain sa pagkainan, dapat aktibo nating kinukuha ang saba sa Malaysia. Dahil yon, siguradong may kita na dahil meron ng langis. Napakadaming langis. Pero itong inaasahan pa lang, bakit tayo ganitong katensyonado? Kasi merong gustong maghimasok. Radyo. Sir, good afternoon. Ang tanong ko po is, bukod po sa paghahain ng diplomatic protest, ay magsasampa po rin ba tayo ng kaso sa United Nations General Assembly? Hindi ko wala po sa aming jurisdiction na pag-usapan yan. Ito lang po na nakaloob po sa aming statement ang aming maaring ihayag sa kasalukuyan. Sir, with this incident sa West Philippine Sea, panahon na ba para pagtuloyin na natin itong mga gagawing development sa ating Pag-asa Island? Magiging operational matter nga lahat itong mga katanungan po nila. Hinihimok na lang po namin na ang pagkakaisa ng ating bansa sa likod ng gobyerno sa ating mga hakbang upang isigurado i-secure ang territorial integrity at sovereignty ng ating republika. At kaya po ibinabuti ng ating pamahalan sa liderato po ng ating Pangulo na maghayag ngayong araw na ito upang sa ganon hindi na po kumalat ang fake news at anumang mga espekulasyon. Wala po tayong pwedeng gawing espekulasyon kung anong mga susunod na hakbangin dahil wala pa po kaming hinahayag. Kaya maniwala na lang po sa ating gobyerno, huwag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China at ng iba pa upang tayo'y magkawatak-watak o magkadebate ng malaki sa mga issue na ganito. Dahil sa oras po na ito, kailangan po ng pagkakaisa na ating bansa. Sir, last na po, ano po ang magiging decisive action po ng Philippine government dito sa ginawa ng China? Operational matter po yan sa inulit-ulit ko. Ngayon po, kailangan kondinahin ng buong mundo at ng bansa ang illegal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na labag sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. We have time for one last question. It's Harley Valbuena, DZME. Natanong na rin po yung question ko, pero I'll just ask another question. Sir, bukod po doon sa utos sa PCG to investigate the matter, meron pa po bang ibang directive si Pangulo doon po sa command conference kanina? Yung tatlo pong sinabi natin, ang pagkundina, to take it seriously, naturally the government is working behind it, but it's not working behind it, but the government's working very hard in its constitutionally mandated task to secure the territorial integrity and sovereignty of the Republic of the Philippines. Although we will not discuss operational matters, our diplomatic authorities, the DFA, has summoned Ambassador Huang Xilian not only to give a protest, but to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. And lastly, the Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with Philippine law. Other matters are purely operational. At uulitin ko po, magkaisa po tayo bilang isang bansa. And hikayatin po natin ang buong mundo na kondinahin ang paglalabag at pang-aabuso sa international law at sa
hihikayat na magising ang ating mga kababayan na kung tunay na peaceful ang hangarin ng China, hindi maglalabag na ganito. Hindi maglilinlang na ganito ang China sa ating mga kababayan at sa buong mundo. Sir, how did the President took this incident po? Kumbaga, ano The yung mood the or reaction President niya? is taking this very seriously. And the President is, well, that's it. He's taking this very, very seriously, so much so that he called the Special Command Conference this morning. And if you will read the statement, the highest levels of government are giving serious weight to this incident, given the false narrative of China, given the more egregious and aggressive behavior that they display, and given that we cannot take this or tolerate this kind of action or take it lightly, or neither take it lightly nor tolerate it. So we still have room for one more question from from Ella Hermonio of Nikkei. Good afternoon, sirs. Regarding the probe on the incident, do you have a timeline on when do you project the results will be out? And of course, in a few weeks' time, there will be another RORE mission. So, what measures are you taking or will you take to hopefully avoid this incident? Because of course, after this, we On the don't. second Yeah. question, that's an operational matter, which I will not discuss. On the first part of the question, I'll allow Admiral Gavan to respond because Okay. there are established procedures for that.